Nasa Tokyo, Japan, si Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN-Japan Commemorative Summit at iba pang mga pulong na layong makahikayat ng mga investors sa Pilipinas. At sa usapin naman ng charter change, ang paghikayat din ng mga investors sa bansa ang gustong matalakay ng Pangulo. Mula sa Tokyo, Japan, saksi live si Mariz Umali. Mariz. Konnichiwa, Pia! Narito tayo ngayon sa Shibuya Crossing dito sa Tokyo, Japan. At sa mga sandaling ito ay pasado alas 12 na ng hating gabi. Pero kung makikita mo ay talagang napakarami pa rin mga tao dito. At narito nga ngayon sa Tokyo, Japan si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. At isa nga o ilan lamang sa kanya mga layon sa pagdalo rito ay isulong ang interes ng Pilipinas habang patuloy na pinatatatag ang ating posisyon sa mga pandaigdigang mga issue na may direktang kinalaman sa atin. Pasado alas 7 ng gabi oras sa Japan, lumapag sa Haneda ang eroplanong lunan si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang bahagi ng delegasyon ng Pilipinas sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dadalo ang Pangulo sa imbitasyon ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio para sa ika-50 anibersaryo ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Tampok sa pulong ang Asia Zero Emission Community o AZEC Leaders Meeting, kung saan ilalahad ng Pangulo ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagsusulong ng clean energy. Hihikayatin din ang mga AZEC partner kabilang ang Japan na mamuhunan sa industriya ng renewable energy. Ayon naman sa DFA, posibleng matalakay sa bilateral talks ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement na magiging katumbas ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Gayon din ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Bago umalis sa Pilipinas, pinangunahan ng Pangulo ang pagkapasinaya sa Poblacion Water Treatment Plant ng Maynilad sa Muntinlupa City na kaya maglinis ng tubig mula sa Laguna de Bay para sa mga taga Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas at Cavite. What we need to do is to prepare a further capacity so that should the El Nino extend to the second quarter of next year, we are still, at the very least, able to supply potable water. Isa sa tinanong sa Pangulo ang tungkol sa charter change na isinusulong sa Kamara. Ang gusto raw ng Pangulo gawing investor-friendly ang Pilipinas. We're just beginning to study because we keep talking about economic provisions that are getting in the way with some of the potential investors. That's why the study is really not about the Constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will in fact come to the Philippines. Hindi naman nabanggit ang sinusulong ng ilan na pagbabago ng haba ng mga termino at iba pang probisyong politikal sa konstitusyon. Sa isang event ng DILG kagabi, humingi ng suporta sa mga lokal na opisyal ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez para sa pagsusulong ng Chacha. The third mode is calling for a people's initiative. This will be the grassroots approach whereby we will elicit the sentiments of the populace. And that constituent assembly can actually work hand in hand with the people's initiative. And this is in consonance with actually our President Ferdinand Marcos's dream as well, to look at the Constitution and to see what portions can be amended or to be revised. Pia, sa linggo, formal na magsisimula ang commemorative summit at nakatakda ring makapulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga negosyante ng Japan para hikayatin silang mamuhunan sa ating bansa. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa Tokyo, Japan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.